Muli po, isang magandang umaga. Ang matibay na pananalig kay Jesus ang sagot sa ating paghihirap at pagdadalamhati. Ganito ang naging karanasan ng babaeng taga-Cananea. Nagtiwala at nanalig siyang pagagalingin ni Jesus ang kanyang anak na sinapian. Sa Eukaristiyang ito, ipanalangin nating tayo'y lumago sa ganitong uri ng pananampalataya. Makintal nawa sa ating puso't isipan na si Jesus ang siyang lunas sa lahat ng ating mga karamdaman. Matuto rin nawa tayong dumulog sa Kanya ng may kapakumbabaan at may panatag na kalooban. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ngayon ay sina Reverend Father Richie Estrada of MSC at Reverend Michael Angelo Bacalos of MSC. Magsitayo na po tayo. Ang tao ay tumusing upang siya'y makapiling, makadirog na Diyos natin. Magsiawit na bayan, ingat palakad dakilang biyayang pangako niya, subilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At welcome sa ating banal na misa itong araw ng Linggo. Sa misang nito, itaas natin sa Diyos yung ating mga kahilingan. Isama rin natin ang mga kahilingan ng lahat ng ating mga kapatid, ng mga nagpapagaling sa ngayon. Nawa silang lahat ay pagalingin na ng ating mapagmahal na Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hati sa kaitaasan, Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na lang ang Diyos sa
tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inihahayag ni Isaias ang panahon kung kailan titipunin ng Diyos ang lahat sa kanyang piling, kabilang ang mga dayuhan at mga hentil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga. At matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Para kay San Pablo, ang habag na ipinabot ng Diyos sa mga hentil ay siya ring habag na tatanggapin ng bayang Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentel. Yamang ako'y apostol ninyo, ipinangangatawan ko ang aking misteryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos. Ngunit, ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway sa mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayon kayo'y hinahabagan upang sila'y habagan din, sapagkat hinahayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po tayo. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok-may di tumugon si Jesus. At tumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya ay nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. So ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, marahil magtaka kayo, meron naman tayong isang bisita. No? Nandun po siya. Ang patron ng San Roque Chapel. So ngayong araw na ito, ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Roque. So happy fiesta doon kina Tatay Reyes at sa lahat ng mga opisyalis sa inyo diyan, sa lahat ng mga nasasakupan ng chapel ng San Roque. Happy Fiesta sa inyong lahat diyan. Salamat sa Diyos at kahit papaano ay nakapag-celebrate tayo, no? Kahit na limitado. So ngayon ilan na silang santo dito? 1, 2, 3. Kaya nung one time isipan ko na lang na siguro mas maganda pagdating ng Novena Misa, nandito sila lahat para walang magtampo na santo. Ha? Walang magtampo na santo. Santo magtatampo, hindi po mga tao. Maganda siguro na lahat nandito sila kasama natin sa paghahanda para sa nalapit na kapistahan. Mga kapatid, iwan ko lang kung napapansin ninyo or nakaka-witness kayo kahapon. Kahapon kasi mayroong naganap na magandang recollection sa pangunguna ni Bishop Pablo Virgilio kahapon. Ang ganda sapagkat una, lahat ng mga simbahan na ang kanilang patron ay si Senior San Roque, they were all invited. So lahat sila inimbitahan ng Diocese ng Caloocan para sa napakagandang recollection. At yun nga, refreshing, napaka-akma sa lahat, lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon. Sapagkat, gusto ko lang kunin yung ilan doon. Maganda sapagkat una doon, yung tema pa lang, no? Yung tema pa lang ng recollection. Huwara ng malasakit sa panahon ng pandemya. Huwara ng malasakit
sa panahon ng pandemya. At bago tinapos doon ni Bishop Pablo Garrido David, meron siyang panawagan para sa lahat ng mga parokya, lahat ng mga simbahan ang patron ay si Senyor San Roque, na sana makabuo man lamang ng kumbaga grupo na tinatawag na healthcare volunteers. Healthcare volunteers. Sapagkat ito po yung panawagan sa ating lahat na magtulungan. I remember last time, nagkakatipon ang gobyerno kasama si Mayor Oka at si Congressman Along, kasama ang diocese ng Caloocan. Nag-zoom live via Zoom kami, mga kaparian, at doon pinag-usapan ang lahat-lahat kung paano makatugon ang gobyerno dito sa Caloocan at the same time ang simbahan. At doon, na-list out ni Bishop Ambo na tayo bilang simbahan ay seryoso tayo sa paggawa, sa pagtulong para malutas itong ating suliranin ngayon, itong ating pandemya. At yun na nga, na-raise din yun ni Bishop yung healthcare volunteers na sa ating kahit naman lang maliit na pamamaraan, tayo ay makatugon. And then kung napapansin din ninyo, dito po sa ating mission station, meron po tayong ginagawa rin bilang simbahan, maliit na simbahan. Tinutugunan natin yung ating mga kapatid na kung saan sila yung mga, sa panahon ngayon, mas nangailangan. Lalo na yung mga biktima ng pandemyang ito, yung COVID-19. So in a way, sa ating maliit na pamamaraan, tayo po'y baga nagresponde. Tayo po'y nagpapaabot ng ating tulong. At natutuwa naman ako na yung ating mga kapilya, yung ating mga chapel, nagkakaisa sila. No? Nag-iisip kung paano makatugon. Halimbawa, sa isang chapel, meron isang pamilya na nangangailangan. Meron isang pamilya doon na kung saan apektado ng pandemyang ito. Nandun agad. So ako'y natutuwa. Sana itong panawagan ng ating mahal na obispo ay patuloy nating tugunan. Hindi man natin alam kung hanggang kailan ito. Nang sa ganun ay at least sa ating kunting pamamaraan, maging kabahagi tayo ng mas malawakang, malakihang pagtugon sa panawagan sa ating gobyerno, sa ating simbahan. At dahil diyan, siguro magkakaroon ng saysay yung ating buhay, kagaya ni San Roque. I remember, bata pa lang pala talaga siya, naghahanap na siya ng kumbaga klarong misyon sa kanyang buhay. Until such time, he found out na yung kanyang iniisip na misyon ay hindi lang para yun lang. Meron pa palang mas nakalaan na magandang misyon ang inilaan sa kanya ng Diyos. At yan ay ang kanyang pagkamalasakit sa kapwa. Yan ay ang kanyang paggawa ng mga mabuti sa lahat ng mga tao na kanyang nakasalamuhan na kung saan itong mga ito ay nangangailangan ng tulong. So mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa kapistahan sa ngayon, nawa, although limitado man tayo, at least in a way, maging kagaya natin si San Roque, naging mas malasakit sa ating kapwa. So yun po yung aking gustong ipaabot sa inyo. Yung panawagan, sabi ni Bishop, even if ano man lang, pag-text, pagtawag, o pagkumusta man lang sa mga kapatid nating mayroong mga pangailangan, no? Physically, spiritually, yun po yung panawagan sa ating lahat. Kahit anong mabigay natin bilang simbahan, o bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, yun po yung panawagan sa atin sa ngayon na sana maging mapalasakit tayo, mapamalasakit tayo, malasakit tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, ngayon po sa ating pagtitipon sa ngayon, nasa ika-20 linggo na po tayo ng karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo, kung napapansin natin, meron dong isang babae, isang Canaanite woman na kung saan nangungulit sa ating Diyos. Nangungulit pero hindi nag-give up. Imagine for how many times nire-reject siya ng ating Panginoong Hesus. Itong babaeng ito, klaro sa kanya na para bagang merong boundary doon, no? Alam din ng mga disipulo ni Hesus na itong mga Hudyo, itong mga Canaanite woman, itong mga tao doon sa Kanaanan, meron silang tinatawag na boundary na kung saan sila lang doon at sila lang doon. Until such time, itong sa Canaanite woman
Alam niya yung kanyang pangailangan, no? Alam niya yung kanyang pangailangan. Gusto niyang pagalingin yung kanyang mahal sa buhay. At ito naman si Jesus, alam din niya yung kanyang, kumbaga, limitasyon. Kaya lang, merong napakagandang nangyayari, no? Na-break yung barrier. Kahit na ilang beses, kumbaga, na deadma, ilang beses na nireject itong babae, pero tuloy-tuloy pa rin siyang nangungulit kay Jesus. Sapagkat klaro sa kanya na sa kanyang pangailangan, tanging si Jesus ang siyang makapagbibigay nito. Tanging si Jesus ang magbibigay ng solusyon, kumbaga. Kaya gano'n na lamang ka persistent, gano'n na lamang ka, kumbaga, porsigido itong babaeng ito. So imagine nung na-past readings natin nung nakaraang linggo, di ba meron din nangyayari doon na kumbaga yung pag-multiply ng tinapay at isda, meron din mga rejection din nangyari. Yung mga disipulo ni Jesus, pinapaalis yung mga tao. Sinasabi nila, Panginoong Jesus, paalisin natin yung mga tao sapagkat wala, para kayo na makabili sila ng pagkain. Pero hindi ito pinakinggan ng mga tao. Patuloy pa rin silang sumasama sapagkat klaro sa kanila kung ano ang kanilang ginagawa. Klaro sa kanila kung saan sila patungo. At ito rin yung pakiramdam. Ito rin yung, kumbaga, tinataya ng babae na itong Canaanite woman na ito. Na kung saan kahit anong mangyari, gagawin niya lahat. Hindi siya mag-give up. Marahil sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemya. Ito rin po yung siguro yung kailangan para sa atin. Yung patuloy tayong mangungulit sa Diyos. Na kung saan, mangungulit in a way na magtuloy-tuloy pa rin yung ating pananampalataya sa kabila ng lahat. Magtuloy-tuloy pa rin yung ating pananalig, pagkapit sa Diyos, sapagkat siya lang naman talaga yung ating pwedeng mapanghawakan sa panahon sa ngayon. Lalo na itong kalaban natin, hindi natin nakikita. Lalo na itong kalaban natin, minsan hindi natin alam, yung iba pala natin nakasalamuha, positive pala sila. At minsan, isa ring panawagan na tayong lahat, sana maging responsable tayo, no? Kasi nga, dalawa naman kasi ito, sabi ni Bishop. Yung iba, symptomatic. Wala talagang pakiramdam, walang simptomas. Kaya, nakasalamuhan natin sila. At the same time, yung iba, asymptomatic. Sana din yung mga asymptomatic, maging responsable din. So, ito naman talagang lahat, panawagan sa ating lahat na sana maging responsable tayo nang sa ganon, makamit natin kung ano man itong ating ipinaglaban sa ngayon. Na sana itong virus na ito ay mawala na sa atin. At ito ay ang susi nito ay ang pagtulungan. Ang susi nito ay pagmamalasakit sa bawat isa. Maging responsable sa bawat isa. So ito po. So sa ating pagtitipon ngayon, ito rin yung panawagan sa ating lahat. Na sana sa ating buhay, maging kagaya tayo ng isang Canaanite woman na kung saan persistent siya sa kanyang buhay pagdarasal, persistent siya sa kanyang pananampalataya. Mas lalo pa niyang pinag-igtingan yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Na kahit anong mangyari, basta para sa Kanya, klaro para sa Kanya, na tanging Diyos, tanging si Jesus, ang makapagbigay sa Kanya ng kalakasan, ang makapagbigay sa Kanya ng kagalingan, ang makapagbigay sa Kanya ng Kanyang kahilingan sa Kanyang buhay. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapakita ni Jesus na sa Kanyang buong buhay, although klaro sa Kanya, na pinapadala siya para sa mga Israelita, pero nagkakaroon ng breaking of barriers, kumbaga, na kung saan ipinapakita niya, ipinapaalala niya sa lahat na ang kaligtasan ay para sa lahat. Na ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat. So hindi po siya exclusive, kumbaga. Yan kagaling, yan kamapagmahal ang Diyos. Wala siyang pinipilit, no? Siguro sa kapanahunan sa ngayon, dati pa lamang, meron naman din talaga yung minsan yung diskriminasyon patungkol sa mga pamilya-pamilya, patungkol sa mga kultura, patungkol sa mga dinadala natin, minsan hindi tayo nagkakaintindihan. How much more ngayon na mayroong pandemya? Minsan nandiyan talaga yung diskriminasyon. Halimbawa, pag mapansin natin na mayroong may sakit yung isang pamilyang ito, minsan lumalayo tayo. Minsan, sinasabi natin, ay, ayoko muna doon sapagkat delikado. Totoo naman talaga, delikado. Pero, meron pa pong mas panawagan diyan para sa ating lahat. Na sana, takot man tayo, pero kailangan pa rin nating alalayan ang bawat isa. Kailangan nating magtulungan. Kailangan nating pagsikapan na ang bawat isa ay magkakaroon ng kalakasan. Kasi, kung titingnan natin, itong mga pamilyang ito,
itong mga taong ito na kung saan sila'y apektado, silang hinang-hina na sa panahon sa ngayon. Apektado na kung saan kailangan natin silang tulungan. Kaya dapat lamang na kailangan natin silang tugunan. Dapat lamang na kailangan natin silang puntahan at higit sa lahat, bigyan kung ano man yung kanilang ibigay yung ano man kanilang mga hinihiling sa kanilang buhay, sa kanilang sitwasyon sa ngayon. So mga kapatid, nawa sa ating pagtitipon sa ngayon, kaya ang sinabi ko niya, gayahin sana natin yung Canaanite woman na kung saan, kahit anong mangyari, ilang beses man tayo nireject ng Diyos, ilang beses man tayo pakiramdam natin na parang bagang walang Diyos. Kaya nga sinasabi ng iba, Father, parang walang Diyos, parang ang tahimik ng Diyos sa ngayon. Parang kay tagal nitong suliranin natin sa ngayon, wala pa rin. Kaya lang minsan, mayroong mga pangyayari na minsan hindi natin alam, no? Hindi talaga natin naaabot itong galaw ng Diyos. Yung sa atin lang, kailangan nating magpatuloy, kailangan pa nating tatagan, kailangan pa nating ibigay lahat kung ano man yung ibinigay sa atin ng Diyos. Ibigay lahat, magtulungan, magkaisa, no? Yun ang panawagan ng Diyos. Nang sa ganon, makita natin ang panawagan. Matanggap natin ang panawagan ng Diyos. Nang sa ganon din, ay mabigyan natin ng solusyon kung ano mang meron na problema natin. Mga kapatid, ipagdasal natin ang bawat isa, nawa, ano mang meron na tatayuan natin sa ating buhay sa ngayon, nawa yung ating Diyos, yung ating takbuhan. Nawa yung Diyos na si Jesus ang siya nating puntahan. Nawa yung Diyos yung ating tawagin sapagkat siya po ang magpapagaling sa ating lahat. Siya na. Pagpapahayag ng pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ilibing. Nanalo sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga mabuhay at mga patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahabagin ng Diyos Ama at mapagmahal sa kanyang mga anak. Kinakalingan niya tayong lahat sa pag-ibig, kaya't buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging instrumento nawa sila ng pagkakaisa at pag-unawa sa lahat upang maiwasan ang pagkakabahabahaging umiiral sa mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tapat nawa sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga plano at programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan, at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawala ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, extrajudicial killings at digmaan tulad ng babaeng Cananea, makadama nawa sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay
mga may sakit at nag-aagaw buhay, dulutan nawa sila ng ginhawa ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, matagpuan nawa nila ang walang hanggang kaningningan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos puso kaming nananalangin sa iyo. Palakasin mo ang aming loob at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, kayo'y nananalig at mawala sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog. Sa aming paghahain na iyo, na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong lingkod, minamahal na anak, ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitayin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na Malabereng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sa langit sa mahirang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at yaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adia, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mangyayari sa kanyang tubig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang igagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sinuman sa aking nananahang din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa aming nagkakalang karagano. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at katawan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa sarili. Mag-aalay. Tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling naming kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang wala hanggan ang mga pumanaw mo. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng mga kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Panalangin sa mahal na patron San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sino mang dapuan ng salot ay hindi maano, sapagat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami ay maligtas sa mga salot na nakamamatay sa kaluluwa't katawan. Kundangan kay Hesukristo ang Panginoon namin,
Amen. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, inais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Nirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isang buni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo, para nasa nawa namin lagi ang makainapagalingan mo siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna tayo para sa mga pasasalamat. Pasalamatan po natin ang ating sponsor para po ngayon, ang Cluster Faith, headed by Brother Romy Austria. Ganon din po ang San Roque Chapel, Santa Teresa Calcutta Chapel, San Juan Chapel at ang St. Louis Chapel. Sa susunod pong linggo, ang ating sponsor ay ang Cluster Love, headed by Sister Sita Conda. Muli po, marami pong salamat sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mas presider na si Reverend Father Richie Y. Estrada of NSC at si Reverend Michael Angelo A. Dacalos ng NSC. Pagsitayo po tayo. Sumuli, happy fiesta sa San Roque Chapel. Happy fiesta sa lahat diyan. Tay Ray, sana pistang-pista diyan sa inyo kahit na may pandemya. Ay, meron kayong padala? Ayos sa yung kumatok kanina. Salamat kay Ray sa padala. Pistang-pista pala talaga. No? Sana mag-ingat kayo lahat diyan sa lahat ng nasakupan ng San Roque at lahat na nasakupan ng mission station. At maraming salamat rin po sa lahat ng patuloy na sumubaybay sa ating live stream dito po sa mission station, Our Lady of Sacred Heart. Salamat po sa aming natanggap na mga donasyon. Malaking tulong po yon dito po sa aming mga programa sa mission station para mas lalo pa namin matugunan yung ating mga kapatid na mga nangailangan. So sobrang salamat po sa inyong lahat dito mismo sa ating mission station. Sa maraming salamat sa inyong suporta at sa mga rin natin mga kapatid na nandun sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aming mission station. Nawa pagpalain tayong lahat ng butihing Diyos para sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Dito sa mundo, siya'y gumawa ng buwan mga bituin, ang mamigay ng liwanag sa pagsabi namin. Napasalamat sa Kanya, mga biyaya at yaman. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Kay magpakailanman at patuloy ang Diyos sa